Magandang araw! Gina Jed Tales presents Dalagang Sinumpalang Amo nang mapuno ang kaniyang pasensya. Story of Shera and Lucas. Isinulat ni Jessa Blue. To be narrated by yours truly, Miss Hanelet. Ako po yung bagong hired na maid. Udal na sabi ni Shera nang bumukas ang pinto sa likurang bahagi ng malaking mansyon. Bumungad sa kanya ang isang may edad na babae. Sa unang tingin, inakala ni Shera na isa rin itong serbidura dahil sa suot nitong simpleng uniforme. Maayos ang pagkakatali ng buhok nito, ngunit halata sa mukha ang pagod at pagkabalisa. Kumunot ang noo ni Shera. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, ramdam na niya agad ang kakaibang tensyon sa loob ng bahay. Shera Gregorio? Tanong ng matanda habang hawak ang maliit na clipboard. Opo, mabilis niyang sagot. Ako po yung pinadala ng agency. Saglit siyang pinagmasdan ng babae mula ulo hanggang paa. Saka ito napabuntong hininga na para bang matagal na nitong hinihintay ang pagdating niya. Buti naman at nandito ka na. Sabi nito. Ako si Manang Celia, housekeeper dito. Pasok ka muna. Kailangan kitang ma-orient bago ka makita ni Sir Lucas. Napakurap si Shera sa narinig. Si Sir Lucas po? Yung Lucas Laveste? Tumingin sa kanya si Manang Celia. Seryoso ang mukha. Oo, at bago ka pa man humanga, matakot o kabahan sa pangalan niya, uunahan na kita. Bahagya itong lumapit kay Shera at ibinaba ang boses. Mahirap siyang pakisamahan. Napakahirap. Napahigpit ang hawak ni Shera sa strap ng maliit niyang bag. Gano po kahirap? Saglit na natahimik si Manang Celia bago sumagot. Sa loob ng 3 buwan. 20 na ang umalis na maid dito. 20? Nanlaki ang mga mata ni Shera. Oo, at sana, malalim na buntong hininga ng matanda. Hindi ka maging pang 21. Hindi agad nakasagot si Shera. Sa isip niya, anong klaseng amo ba ang meron sa bahay na ito para hindi tumagal ang 20 maid? Pero imbis na umatras, mas lalo lang siyang nainis sa ideya na baka mayaman lang talaga itong si Lucas Laviste kaya sanay mang maliit ng tao. Hindi po ako basta umaalis sa trabaho, Manang. Sabi niya, mas matatag na ngayon ang boses. Kailangan ko po to. Napatingin sa kanya si Manang Celia, parang may nakita itong pamilyar na tapang sa mga mata ni Shera. Kailangan nating lahat ng trabaho, iha. Pero dito, hindi lang sipag ang kailangan. Pasensya rin. Mahabang pasensya. Mahaba naman po ang pasensya ko. Hindi napigilan ni Manang Celia na mapanghiti ng bahagya. Sana nga. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad sa loob ng mansyon. Hindi maiwasan ni Shera na mapatingin sa paligid. Malawak ang pasilyo, makintab ang sahig at halos lahat ng gamit mukhang mas mahal pa kaysa sa buong bahay nila sa probinsya. May malalaking painting sa dingding, mamahaling chandelier at mga dekorasyong halatang hindi basta-bastang nabibili. Napailing siya ng mahina. Grabe, bulong niya. Kahit isang vase dito, baka kaya nang bayaran ng hospital bill ni Mama. Narinig yun ni Manang Celia, pero hindi na ito nagtanong. Sa halip, huminto ito sa harap ng isang malaking pinto. Dito ka muna. Staff room ito. Ilagay mo ang gamit mo sa locker. Mamaya ipapakita ko sa iyong schedule mo. Tumango si Shera at pumasok. Simple lang ang silid kumpara sa ibang parte ng mansyon, pero malinis at maayos. Inilapag niya ang bag sa isang bakanting locker at agad na kinuha ang lumang cellphone niya. May isang missed call mula sa kapatid niya. Biglang kumabog ang dibdib niya. Tinawagan niya agad ito. Hello? June? Bakit ka tumawag? Ate, sagot ng batang lalaki sa kabilang linya. Nasa ospital pa rin kami ni Mama. Hinahanap ka niya. Napapikit si Shera at napahawak sa noo. Kumusta siya? Okay naman daw, sabi ng nurse. Pero kailangan daw bayaran yung kulang sa gamot niya. Napakagat labi si Shera. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ate, huminga siya ng malalim at pilit na pinatatag ang boses. Ayos lang. Ako nang bahala. Basta bantayan mo muna si Mama. Huwag kang aalis sa tabi niya. Opo. Pagkababa ng tawag, saglit na napaupo si Shera sa gilid ng upuan.
Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Nanginginig ang mga yon, pero hindi dahil sa takot, dahil sa bigat ng responsibilidad na paulit-ulit na dumadagan sa kanya. Hindi ako pwedeng matanggal. Mahina niyang sabi sa sarili. Kahit gaano pa kayabang ang amo ko rito. Kinabukasan, maagang nagsimula ang unang araw ng trabaho ni Shera. Akala niya, handa na siya sa pagod. Pero iba pala ang laki ng mansyon kapag ikaw na ang kailangang maglinis nito. Mula umaga hanggang hapon, halos hindi siya nakaupo. Nagpuna siya ng mga salamin, nag-ayos ng mga bulaklak sa malaking sala, naglinis ng ilang guest room at tumulong pa sa kusina. Pagsapit ng hapon, pakiramdam niya ay malapit nang humiwalay ang mga braso niya sa katawan. Buhay pa ba ako? Bulong niya habang hawak ang bewang. Napalingon si Manang Celia sa kanya at bahagyang napangiti. Buhay ka pa. Ibig sabihin, pasado ka sa unang kalahati ng araw. Unang kalahati pa lang po yun. Halos mapaupo sa Shera sa gulat. Manang, mansyon ba to o buong barangay? Masasanay ka rin, sagot ng matanda. Pero bago ka magpahinga, kailangan mong palitan ng bedsheet sa kwarto ni Sir Lucas. Wala siya ngayon kaya bilisan mo. Saglit na natigilan si Shera. Kwarto niya po? Oo, at huwag kang gagalaw ng kahit anong gamit niya maliban sa kama. Ayaw na ayaw niyang may nakikialam sa personal niyang gamit. Napairap si Shera ng bahagya. Grabe naman, kama lang naman ang aayusin ko. Hindi ko naman babasahin ang diary niya. Seryoso ako, Shera. Napatigil siya nang marinig ang tono ni Manang Celia. Tumango siya at inayos ang hawak na bagong kobre kama. Opo, kama lang, walang gagalawin na iba. Umakyat si Shera sa ikalawang palapag at tinungo ang kwarto ni Lucas. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng lamig ng silid at ang malinis ngunit matigas na ayos nito. Halos walang kalat, walang dekorasyong sobra, lahat ay nakapwesto ng tama. Para bang pati kwarto ay sumusunod sa ugali ng may-ari. Bagay na bagay sa kanya. Bulong niya. Malamig, malinis, kakainis. Ibinaba niya ang malinis na kobre kama sa upuan at sinimulang tanggalin ang lumang bedsheet. Maingat siyang kumilos, lalo na nang mapansin niya ang ilang dokumentong nakapatong sa side table. Hindi niya iyon ginalaw. Kahit mausisa siya, mas nangingibabaw pa rin ang pangangailangan niyang manatili sa trabaho. Samantala, sa labas ng mansyon, kasalukuyang nakasakay si Lucas Laveste sa kanyang kotse, pauwi mula sa isang business meeting. Tahimik ang loob ng sasakyan hanggang sa magsalita ang kanyang personal secretary na si Evan. The new maid arrived yesterday, Mr. Laveste. Bungad ni Evan habang tinitignan ng tablet na hawak niya. Sinabi rin ng headmaid niyo na si Manang Celia na maayos naman daw po ang performance niya so far. Hindi agad kumibo si Lucas. Sa halip, tinanggal niya ang itim na shades na humaharang sa kanyang mga mata at niluwagan ng necktie na kanina pa tila sumasakal sa kanya. Dame, malamig niyang tanong. Shera Gregorio, sir. 23 years old. Pinadala ng agency. Clean record naman po ayon sa background check. Bahagyang napalingon si Lucas kay Evan. Clean record doesn't mean clean intention. Sanay na si Evan sa ganoong sagot ng kanyang amo, kaya hindi na siya nagulat. Yes sir, but Manang Celia said she's hardworking. Medyo palaban lang daw magsalita. Palaban? Ulit ni Lucas, tila hindi natuwa sa salitang yun. Opo, pero sabi ni Manang hindi naman bastos. Prangka lang. Sumandal si Lucas sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. That's what they always say in the beginning. Hindi na sumagot si Evan. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng mansyon. Pagbaba ni Lucas, sinalubong siya agad ng ilang tauhan. Ngunit ni isa ay hindi niya pinansin. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Halatang pagod at iritable. Evan, tawag niya habang umaakyat ng hagdan. Yes sir. Tell Manang Celia, I want to meet the new maid. Natigilan si Evan. Now sir? Yes, now. Sa loob naman ng kwarto, kakatapos lang ni Shera ikabit ang malinis na kobre kama. Pinapantay niya ang gilid nito nang mapansin niyang may nahulog mula sa ilalim ng unan. Isang maliit na silver cufflink ang gumulong sa sahig
at tumigil malapit sa paa niya. Ay, sabi niya at yumuko para pulutin yun. Tinignan niya ang cufflink. Mukha itong mamahalin at sigurado siyang kapag nawala yun, siya agad ang mapagbibintangan. Ang liit-liit mo, pero mukhang kaya mong ipatanggal ako sa trabaho. Bulong niya rito. Ilalagay na sana niya ito sa side table nang biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya. Nakatayo sa bungad si Lucas Laviste. Malamig ang tingin at madilim ang ekspresyon. Napunta agad ang mga mata nito sa hawak ni Shera. Natigilan siya. Natigilan din si Shera. Ilang segundo silang nagkatitigan bago bumaba ang tingin ni Lucas sa cufflink na hawak niya. What are you doing with that? Mababa nitong tanong. Agad na tumaas ang kilay ni Shera. Alam na niya agad kung ano ang iniisip nito at hindi yun nagustuhan ng buong pagkatao niya. Nahulog po sa ilalim ng unan. Pupulutin ko lang sana. Pumasok si Lucas sa kwarto at dahan-dahang lumapit. And you expect me to believe that? Napatanga si Shera sa asta ng binata. Hindi ko po trabaho magpaniwala sa inyo. Trabaho ko pong ayusin ang kama nyo. Tumalim ang tingin ni Lucas. You're in my room, holding my personal item. At nakita nyo rin namang hindi ko itinago. Mabilis niyang sagot. Hawak ko nga sa harap nyo, hindi ba? Sa likod ni Lucas, dumating si Manang Celia at Evan. Agad na kinabahan ang matanda nang makita ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Sir Lucas, maingat na singit naman ng Celia. Ako po ang nag-utos kay Shera na palitan ng kobre kama nyo. Hindi inalis ni Lucas ang tingin kay Shera. Did I ask you to touch anything else? Hindi po. Sagot ni Shera, pinipigilan ng inis. Pero kung hindi ko po pinulot yan at natapakan nyo, baka kasalanan ko pa rin. Napapikit si Manang Celia. Shera. Pero hindi na umatras si Shera. Nakakapagod ang buong araw niya. Masakit ang katawan niya. At higit sa lahat, ayaw na ayaw niyang pinaghihinalaan siya nang wala naman siyang ginagawang masama. Lumapit pa si Lucas ng isang hakbang. You should learn when to keep your mouth shut. Mas lalong uminit ang ulo ni Shera. At kayo naman po, mariin niyang sabi, dapat matuto kayong wag manghusga agad ng tao. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Hindi umurong si Shera kahit ramdam niyang nanigas si Manang Celia sa likod nila. At sino naman po kayo para manghusga? Bahagyang natawa si Lucas, pero walang saya sa tunog na yon. Mas lalo pa siyang lumapit kay Shera hanggang halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Yumuko siya ng kaunti upang pantayan ang tingin ng dalaga. You're nothing but a stalker. Mababa ni Lucas na sabi, always too interested in things that don't belong to you. Doon tuluyang napuno si Shera. Ilang beses niyang pinigilan ang sarili. Ilang beses niyang sinabi sa isip na kailangan niya ang trabahong to. Pero sa sandaling yon, nang marinig niya ang panghusga sa boses ni Lucas, may kung anong pumutok sa dibdib niya. Bago pa siya makapag-isip, umangat na ang kamay niya. Isang malakas na sampal ang tumama sa gwapong mukha ni Lucas Laviste. At doon, parang biglang huminto ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Manang Celia. Si Eva naman ay napahinto sa kinatatayuan. Halatang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Si Lucas ay bahagyang napalingon dahil sa lakas ng sampal. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gilid ng pisngi niyang tinamaan habang nananatiling madilim ang ekspresyon. Napakurap si Shera nang mapagtanto ang ginawa niya. Sir, halos pabulong na sabi ni Manang Celia. Pero hindi nagsisi si Shera. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang sama ng loob. Hindi ako stalker. Mariin niyang sabi kay Lucas. Hindi rin ako magnanakaw. Hindi ako katulad ng mga babaeng nakilala niyo noon. At lalong hindi ako papayag na apak-apakan yung pagkatao ko dahil lang mas mayaman kayo. Dahan-dahang bumalik ang tingin ni Lucas sa dalaga. Malamig yun at puno ng panganib. You slap me. Opo, sagot ni Shera kahit kumakabog na ang dibdib niya. At kung uulitin niyo ulit yung sinabi niyo, baka maulit din. Shera! Halos mapasigaw si Manang Celia. Napapikit si Eva na para bang naghihintay na lang ng pagsabog. Lumapit si Lucas ng kalahating hakbang, ngunit hindi gumalaw si Shera. Nanatili siyang nakatayo sa harap nito. Taas noo, kahit alam niyang maaaring sa sandaling yun ay tuluyan na siyang mawala ng trabaho.
You have no idea who you are dealing with. Alam ko po, sagot ni Shera. Kayo si Lucas Laviste. Mayaman, makapangyarihan, at sanay na walang kumukontra sa inyo. Tumalim ang mga mata ni Lucas. Then why are you still talking? Dahil hindi po ibig sabihin na empleyado niyo ako, wala na akong karapatang ipagtanggol ang sarili ko. Muling bumalot ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Lucas. Tinitigan niya lang si Shera na para bang sinusubukan itong intindihin kung anong klaseng babae ang nasa harap niya. Si Manang Celia naman ay agad na lumapit kay Shera at marahang hinawakan ang braso nito. Iha, tama na. Lumabas ka muna. Hindi inalis ni Shera ang tingin kay Lucas. Kung tatanggalin niyo po ako, sabihin niyo na ngayon. Sabi niya, pero wag niyo akong tatawaging stalker dahil wala kayong ebidensya. Humigpit ang panga ni Lucas. Get out. Napahinga ng malalim si Manang Celia. Sir Lucas, I said get out. Saglit na nanatili si Shera sa kinatatayuan. Gusto pa niyang magsalita, pero alam niyang kapag nagpatuloy pa siya, baka tuluyan na niyang masira ang lahat. Kaya kinuha niya ang malinis na punda sa gilid ng kama. Inayos ito sa pagkakahawak at saka yumuko ng bahagya. Pasensya na po sa sampal. Sabi niya, pilit na pinatatag ang boses. Pero hindi po ako humihingi ng pasensya sa dahilan kung bakit ko yun nagawa. Pagkasabi nun, tumalikod siya at lumabas ng silid kasama si Manang Celia. Naiwan si Lucas sa loob. Hawak pa rin ang pisnging tinamaan. Nilingon siya ni Evan, halatang nag-aalangan kung magsasalita ba o mananahimik na lang. Sir, hindi sumagot si Lucas. Tumingin siya sa pintong dinaanan ni Shera. Sa loob ng maraming taon, walang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Walang nangahas na kontrahin siya sa sarili niyang bahay at lalong walang nangahas na sampalin siya. Dapat galit siya. Dapat ipatawag niya agad ang agency at ipabalik ang babaeng yun. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi iyon ang unang pumasok sa isipan niya. Evan. Tawag niya. Yes, sir. Find out everything about her. Natigilan si Evan. About Shera Gregorio, sir. Tumalikod si Lucas at malamig na inayos ang manggas ng kaniyang polo. Yes, I want to know why a maid who badly needs a job still has the courage to slap her employer. Samantala, pagdating sa hallway, agad na binitawan ni Shera ang hiningang kanina pa niya pinipigil. Diyos ko, bulong niya, napahawak sa noo. Anong ginawa ko? Napaharap sa kanya si Manang Celia, namumutla pa rin. Ang tanong, iha, anong gagawin natin ngayon? Napakagat-labi si Shera. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng ina sa ospital, ang boses ng kapatid niyang si June at ang mga bayaring hindi pa nila alam kung paano babayaran. Doon nagsimulang manginig ang tuhod niya. Manang, mahina niyang sabi, hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Napabuntong hininga si Manang Celia. Alam ko, pero sinampal mo ang amo natin. Opo, at mukhang hindi siya yung klase ng lalaking nakakalimot ng ganoon. Kinagabihan, halos hindi nakatulog si Shera. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng higa sa maliit na kama sa staff room. Pero kahit anong gawin niya, iisa lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Sinampal niya si Lucas Laviste, ang amo niya, ang bilyonaryong nagpapasahod sa kanya. Shera Gregorio, ang galing mo talaga, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame. Unang araw mo pa lang, baka bukas ibalik ka na sa agency. Napapikit siya nang maalala ang mukha ng ina sa ospital. Biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi ngayon. Pero kinabukasan, hindi iyon ang nangyari. Maaga pa lang ay nagising na si Shera. Handa na ang sarili sa posibilidad na ipatawag siya ni Manang Celia para sabihing umalis na siya. Ngunit imbes na sermon o termination notice ang sumalubong sa kanya, isang tray ang iniabot ng matanda. Ihanda mo ang pagkain ni Sir. Utos ni Manang Celia. Doon niya gustong kumain sa study room niya. Po? Hindi pa po ako tanggal? Medyo gulat na wika ni Shera. Tinignan siya ni Manang Celia na para bang yun din ang tanong niya buong gabi. Mukhang hindi pa. Sigurado po kayo? Tanong ni Shera.
Baka hindi lang po niya alam kung paano ako palalayasin ng hindi naiinsulto. Napabuntong hininga si Manang Celia. Shera, ano po? Buhay ka pa. May trabaho ka pa. Huwag mo nang dagdagan ng problema. Napakagat labi si Shera at tahimik na kinuha ang tray. Nandoon ang almusal ni Lucas. Kape, toasted bread, itlog, prutas at isang maliit na bowl ng soup na mukha pa lang ay alam na niyang mahal. Manang, mahinang tawag niya bago tuluyang umalis. Galit po ba siya? Hindi ko alam. Hindi niyo po alam? Kay Sir Lucas, mas nakakatakot kapag hindi nagsasalita. Mas lalo tuloy kinabahan si Shera. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa study room. Habang papalapit siya, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya takot humarap kay Lucas, pero iba ang bigat ng sitwasyon ngayon. Kahapon, puro init ng ulo ang nanaig sa kanya. Ngayon, malinaw na sa isip niya kung gaano kalaki ang maaaring kapalit ng ginawa niya. Huminto siya sa harap ng malaking pinto at kumatok. Come in. Malamig na boses mula sa loob. Huminga muna ng malalim si Shera bago pinihit ang seradura. Pagpasok niya, nakita niya si Lucas na nakaupo sa likod ng malaking mesa. Nakasuot ito ng puting long sleeve, bahagyang nakatupi ang manggas habang abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. Ni hindi ito agad tumingin sa kanya. Tahimik na lumapit si Shera at inilapag ang tray sa maliit na mesa sa gilid. Breakfast niyo po, sir. Walang sagot. Mas lalo lang siyang nailang. Hindi niya alam kung dapat na ba siyang umalis o maghintay ng utos. Ilang segundo siyang nakatayo roon na parang estatwa. Are you done staring? Tanong ni Lucas nang hindi pa rin tumitingin sa dalaga. Napakurap si Shera. Hindi po ako nakatitig. Then why are you still here? Iniisip ko po kung aalis na ba ako o hihintayin kong sabihin niyo muna. Doon pa lang, nag-angat ng tingin si Lucas. Malamig pa rin ang mga mata nito, pero may kakaibang bigat sa ekspresyon niya. Napunta ang tingin ni Shera sa pisngi nitong sinampal niya kahapon, hanggang sa bumaba iyon sa labi nitong bahagyang namumula. May maliit na galo sa gilid nun. Napakurap si Shera. What? Malamig na tanong ni Lucas. May galos po kayo sa labi. Mahinang sabi niya. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Lucas. Why do you sound surprised? Hindi ba't ikaw naman ang dahilan nito? Ako, pero napalunok si Shera, halatang naguguluhan at nahihiya. Pero hindi ko naman po inaasahan na ganun pala kalakas. Umirap si Lucas sa kawalan. Pagkatapos ay binuksan niya ang drawer ng mesa, kumuha ng maliit na tube ng ointment at inilapag yun sa harap ni Shera. Gamutin mo ako. Ako po? May iba ka bang nakikita rito? Napalingon pa talaga si Shera sa paligid bago muling tumingin sa binata. Wala naman po. Pero sir, hindi po ako nurse. I didn't ask you to operate on me, Miss Gregorio. Ointment lang yan. Alam ko po, pero napatingin siya sa labi nito at agad ding umiwas. Sa labi po kasi. Bahagyang sumandal si Lucas sa upuan. You had no problem hitting it yesterday. Sir, kung gagamitin niyo po yan buong araw laban sa akin, sabihin niyo na po agad para makapaghanda ako. Good. Then be prepared. Napabuntong hininga si Shera, pero kinuha pa rin niya ang ointment. Wala siyang choice. Mas mabuti na ang maglagay ng gamot kaysa matanggal sa trabaho. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Habang pinipisil niya ang kaunting ointment sa cotton buds, ramdam niya ang matalim na tingin ni Lucas sa bawat kilos niya. Pwede po bang wag niyo akong titigan ng ganyan? Sabi niya nang hindi na nakatiis. Bahay ko to. Labi niyo pong ginagamot ko, hindi po ang bahay. Saglit na tumahimik si Lucas. Hindi niya alam kung maiinis siya o matatawa. Pero nanatili lang siyang seryoso habang lumapit pa si Shera. Nang halos magkalapit na ang mukha nila, biglang bumilis ang tibok ng dibdib ni Shera. Ngayon lang niya napansin ang ganito kalapitan kung gaano kalinis ang mukha ni Lucas. Mataliman pa nga, maayos ang pagkakahawi ng buhok. At kahit may galos sa labi, mas lalo pa rin itong nadadala ang malamig at mayabang niyang aura. Nakakainis. Guwapo pa rin. Stop staring, sabi ni Lucas. Napapitlag si Shera. Hindi po ako nakatitig. You were.
Tinitignan ko lang po kung saan ko ilalagay ang ointment. My eyes are not on my lips. Napahinto sandali si Shera at mariing tumingin sa binata. Kapag hindi po kayo tumigil, baka sa mata ko mailagay ang ointment na to. Babala niya, bago marahang idampi ang cotton buds sa sugat sa gilid ng labi ni Lucas. Masakit po ba? Mas masakit yung sampal mo kagabi kumpara ngayon. Napairap si Shera. Kung masakit po pala, sana hindi na kayo nagsalita ng nakakainis. Akmang lalayo na sana siya matapos pahira ng kaunting ointment ang sugat nito. Ngunit bago pa niya magawa yon, biglang gumalaw si Lucas papalapit. Halos mapasubsob si Shera sa mismong mukha nito. Isang dangkal na lang ang pagitan nila. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Shera, halos kapusin sa hininga. Tapos na po ako. Lagyan mo pa. Napakurap si Shera. Ha? Mahina bang pandinig mo? Hindi po. Mabilis niyang sagot. Pero ang liit-liit lang po ng galos niyo. Kapag dinagdagan ko pa, baka buong mukha niyo nang magmukhang may ointment. Hindi gumalaw si Lucas. Nanatili itong nakatingin kay Shera. Kalmado pero halatang sinusubukan itong asarin ang dalaga. Then be careful. Napakagat labi si Shera. Ramdam niyang uminit ang pisngi niya dahil sa sobrang lapit nito. Kahit anong pilit niyang iwas, kitang-kita niya ang matalim na tingin ni Lucas, ang bahagyang pamumula ng labi nito at ang maliit na galos na siya ang dahilan. Umatras po muna kayo, sabi niya. Why? Kasi po hindi ako makapagtrabaho ng maayos kapag halos didikit ng mukha niyo sa mukha ko. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lucas. Are you nervous? Hindi po. Your hand is shaking. Napatingin si Shera sa kamay niyang may hawak na cotton buds. Totoo nga, bahagya itong nanginginig. Agad niyang binawi ang pulso niya kay Lucas. Malamig lang po dito. The aircon is off. Di baka po natural na lamigin ako. Mabilis ang sagot ni Shera. Pero hindi nawala ang kaba sa dibdib niya. Mas lalo pa iyong lumala ng bahagyang yumuko si Lucas na para bang lalo nitong gustong makita kung hanggang saan siya matitinag. Miss Gregorio, Mababang sabi ni Lucas. You were brave enough to slap me yesterday. Why are you nervous now? Tumaas ang tingin ni Shera sa binata. Ilang segundo silang nagkatitigan bago niya pinilit na ayusin ang sarili. Dahil po kahapon, galit ako, sagot niya. Ngayon, sinusubukan ko maging empleyadong hindi matatanggal. Napatitig si Lucas sa kanya. Aminado siyang unang araw pa lang. Nakuha na ni Shera Gregorio ang atensyon niya. Hindi dahil sa ganda. Hindi rin dahil sa tapang lang nito. Kundi dahil may kakaiba sa paraan ng pakikipaglaban nito. Hindi ito nagpapanggap. Hindi ito yumuyuko agad. At kahit halatang kailangan nito ang trabaho, hindi pa rin ito kayang lunukin ang sariling dignidad. At sa bawat oras na lumilipas, tila mas lalo siyang nahuhulog sa pagnanais na alamin kung sino talaga ang babaeng ito. Naputo lang iniisip niya nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sir. Bungad ng personal secretary niyang si Evan. You have a dinner meeting with Mr. Salome tonight. Napalingon si Lucas na may malamig na ekspresyon. Nais daw po niyang pag-usapan ng isang personal na bagay tungkol sa anak niya, si Miss Salome. Huminga ng malalim si Lucas habang pinagmamasdan ang folder sa mesa kung saan nakalagay ang ilang mahalagang business details. Cancel it. Walang gana niyang sabi. Natigilan si Evan. Sir, I said cancel it. Maingat na inayos ni Evan ang hawak na tablet. Sir, I would if I could. Pero kasama po sa dinner ang chairman ng Salome Group. Malaki po ang magiging epekto nito sa expansion project natin. Tumigas ang panga ni Lucas. Kung business ang pag-uusapan, I'll attend. Pero kung anak niyang paksa, I'm not interested. Unfortunately, sir, mukhang parehong bagay ang gusto niyang pag-usapan. Saglit na tumahimik si Lucas. Nakakairita para sa kanya ang ganitong klase ng usapan. Sanay na siyang ginagamit ng ibang negosyante ang kanilang mga anak para makalapit sa kanya. Para bang ang kasal ay isa lang ding kontrata na pwedeng pirmahan kapag maganda ang kapalit. Anong oras? Malamig niyang tanong. 7:30, sir. Sa Lavarin. Sagot ni Evan. Isinara ni Lucas ang folder sa harap ni Evan at tumayo. Prepare the car. Yes, sir. Ilang minuto lang ang lumipas.
Bumaba na si Lucas patungo sa parking lot. Maayos ang suot niyang itim na suit habang nakasunod si Evan na dala ang ilang dokumento para sa meeting. Pagbukas ng driver sa pinto ng kotse, tahimik na pumasok si Lucas sa likurang upuan. Do I need to remind you, sir? Maingat na tanong ni Evan nang makaupo ito sa tabi ng driver. About what? That Mr. Salome might bring up the engagement proposal again. Nanlamig ang tingin ni Lucas. Then I'll reject it again. Understood, sir? Hindi na nagsalita si Lucas. Sa halip, sumandal siya sa upuan at tumingin sa madilim na salamin ng kotse. Sa labas, unti-unti nang bumababa ang gabi. Ngunit imbis na ang dinner meeting ang nasa isip niya, bigla niyang naalala ang babaeng si Shera na halos masubsob sa mukha niya habang nilalagyan ng ointment ang labi niya. Napahawak siya roon ng hindi namamalayan. She's really something. Mahina niyang sambit. Napalingon si Evan mula sa harap. Did you say something, sir? Bumalik agad ang lamig sa mukha ni Lucas at doon bahagyang inayos ang suot niyang necktie. At ilang minuto lamang ay dumating sila sa tamang pinaroroonan. Tahimik siyang pumasok sa pribadong dining room kung saan naghihintay si Mr. Salome at ang anak nitong si Cassandra Salome. Maayos ang tindig ng dalaga, maganda, elegante at halatang sanay sa marangyang buhay. Tumayo si Mr. Salome nang makita siya. Lucas! Mabutit nakarating ka! Nakipagkamay si Lucas, ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon niya. Mr. Salome, this is my daughter, Cassandra. It's nice to finally meet you, Lucas. Ngumiti si Cassandra, banayad ngunit halatang pinaghandaan. Likewise. Tumango lamang siya. Umupo silang tatlo sa mesa. Nagsimula ang dinner sa usaping negosyo at gaya ng inaasahan, maayos at diretso ang mga sagot ni Lucas. Pero nang matapos ang unang bahagi ng pag-uusap, napansin niyang unti-unting inililihis ni Mr. Salome ang paksa. You know, Lucas. Panimula nito habang nakangiti. Your father and I used to talk about strengthening our family's partnership. Nanatiling kalmado si Lucas, pero alam na niya agad kung saan papunta ang usapan. Through business, I assume. Sagot niya. Tumawa ng mahina si Mr. Salome. Business, yes. But sometimes, families become stronger through more personal arrangements. Bahagyang humigpit ang hawak ni Lucas sa baso. Bahagya namang ibinaba ni Cassandra ang tingin, pero kita sa maliit nitong ngiti na alam nito ang plano ng ama. My daughter admires you. Dagdag ni Mr. Salome. And I believe the two of you would make a powerful couple. Tahimik na ibinaba ni Lucas ang baso sa mesa. Mr. Salome, malamig niyang sabi, I came here for business. And marriage can be a good business. Doon tuluyang dumilim ang tingin ni Lucas. I don't do marriage as business. Saglit na natahimik ang mesa. Napatingin si Cassandra sa kaniya. Halatang napahiya, ngunit pilit pa rin ngumiti. Lucas, I don't think my father meant it that way. I know exactly what he meant. Sagot ni Lucas, hindi inaalis ang tingin kay Mr. Salome. And my answer is no. Nawala ang ngiti sa mukha ng matandang negosyante. Think carefully. This partnership could benefit your company. My company doesn't need me to marry your daughter to survive. Nanigas ang ekspresyon ni Mr. Salome. Samantala, si Lucas ay tahimik na tumayo at inayos ang butones ng suit niya. Send the revised proposal to my office. If it's good, I'll consider it. But if this dinner was only arranged to sell your daughter as part of the deal, then we're done here. Lucas, good evening. Tumalikod si Lucas at lumabas ng private room. Kasunod si Evan na halatang sanay na sa malamig ngunit matalim na paraan ng amo niya. Pagdating nila sa labas ng restaurant, agad na binuksan ng driver ang pinto ng kotse. Ngunit bago pumasok si Lucas, huminto siya sandali at huminga ng malalim. Sir? Tawag ni Evan. Back to the mansion. Yes, sir. Pumasok si Lucas sa kotse. Habang umaandar yun pa uwi, muli na namang pumasok sa isip niya ang mukha ni Shera. Hindi niya maintindihan, pero mula nang dumating ito sa bahay niya,
Parang may kakaibang ingay na pumasok sa tahimik niyang mundo. Pagdating niya sa mansyon, si Manang Celia agad ang sumalubong sa kanya. Halatang kinakabahan ito. Sir, wala po si Shera, sabi ng matanda. Nagtungo po siya sa ospital. May nangyari raw po sa ina niya. Nagmamadali po siya kanina at humihingi ng pasensya dahil hindi na niya kayo napaalam. Saang ospital? Putol ni Lucas. Po? Saang ospital? Ulit niya, mas mariin ngayon. Napalunok si Manang Celia bago ibinigay ang pangalan at lokasyon ng ospital. Susunduin ko siya pa uwi. Malamig ngunit malinaw na sabi ni Lucas. Hindi na naghintay ng sagot si Lucas. Agad siyang tumalikod at lumabas ng mansyon. Ngunit paglabas pa lamang niya, bumuhos na ang malakas na ulan. Samantala, sa ospital, tahimik na inayos ni Shera ang kumot ng kaniyang ina. Namamaga ang mga mata niya dahil sa kaba at pagpipigil ng iyak. Pinag-alala niyo po ako ng sobra. Mahina niyang sabi. Ayos na po ba talagang pakiramdam niyo ngayon? Ngumiti ng mahina si Nela, ang ina ni Shera, kahit bakas pa rin sa mukha nito ang panghihina. Ayos na ako anak. Nahilo lang ako. Masyado lang nag-alala si June. Napatingin si Shera sa nakababatang kapatid na nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko ito at hawak pa rin ang bag ng kanilang ina. June, tawag ni Shera, malumanay pero may halong pagod. Bakit hindi mo agad ako tinawagan nung una pa lang? Ayaw ni Mama. Sabi niya, baka raw matanggal ka sa trabaho kapag ginulo ka namin. Napahinto si Shera, biglang kumirot ang dibdib niya. Mama, mahina niyang sabi habang muling humarap sa ina. Trabaho lang yun. Kayo ang mas importante. Anak, hindi lang trabaho yun. Sagot ni Nela. Yun ang pambayad natin sa gamot. Alam kong hirap na hirap ka na. Napakagat labi si Shera. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang makita ng ina niya na natatakot siya. Pero sa gabing yun, habang nasa ospital sila at naririnig niya ang patak ng ulan sa bintana, halos maubos ang tapang niya. Ako na pong bahala. Basta magpagaling lang kayo. Shera, mahinang tawag ni Nela. Hindi mo kailangan akuin ang lahat. Ngumiti si Shera. Pero halatang pilit iyon. Kailangan po. Ate ako, anak niyo ako, at wala naman pong ibang gagawa. Bago pa makasagot si Nela, kumatok ang nurse at pumasok. Miss Gregorio? Tumayo agad si Shera. Opo. Kailangan na pong masettle kahit partial payment para sa mga gamot at test kanina. Magkano po? Nang sabihin ng nurse ang halaga, parang biglang nawala ang lakas sa mga tuhod niya. Hindi iyon sapat sa perang dala niya. Kahit pagsamahin pa ang natitira sa wallet niya at ang kaunting inipon niya, kulang pa rin. Okay po, pilit niyang sabi. Hahanapan ko po ng paraan. Tumango ang nurse bago lumabas. Tahimik na napaupo si Shera sa upuan. Napansin iyon ni June. Ate, ayos lang. Mabilis niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Pero kulang yung pera natin, di ba? Hindi agad nakasagot si Shera. Yumuko siya at mariing hinawakan ng wallet sa kamay. Sa labas ng ospital, huminto ang itim na kotse ni Lucas sa harap ng entrance. Malakas pa rin ang ulan. Pagbukas ng driver sa pinto, agad na bumaba si Lucas. Walang pakialam kahit mabasa ang mamahaling suit niya. Sir, payong. Tawag ng driver. Pero hindi na siya hinintay ni Lucas. Diretso siyang pumasok sa loob ng ospital. Pagdating niya sa information desk, malamig ngunit nagmamadali ang boses niya. Shera Gregorio, anong room? Saglit siyang tinignan ng staff bago ibinigay ang direksyon. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang makarating si Lucas sa maliit na ward kung saan naroon si Shera. Hindi muna siya pumasok. Huminto siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto at doon niya narinig ang boses ni Shera. Ma, huwag na po kayo mag-alala sa bill. Ako na pong bahala. Anak, saan ka kukuha ng pera? May trabaho na po ako, di ba? Pilit niyang magaan na sagot. Hindi ako matatanggal, pangako. Tahimik si Lucas sa labas. Yun pala ang dahilan kung bakit ganoon ito kumapit sa trabaho. Yun pala ang dahilan kung bakit kahit nanginginig na sa inis, pinipilit pa rin itong lumaban at manatili. Hindi dahil matigas lang ang ulo nito,
kundi dahil may pamilya itong kailangan buhayin. Pangako ma, ulit ni Shera, mas mahina ngayon. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Doon marahang itinulak ni Lucas ang pinto. Napalingon si Shera. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang pumasok. Sir Lucas? Basang-basa ang gilid ng suit nito at halatang galing sa ulan, pero kalmado pa rin ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Shera, agad na nataranta. Nagpaalam po ako kay Manang Celia. Emergency po kasi. Babalik din po ako mamaya sa mansyon. Stop talking. Putol ni Lucas. Lumapit si Lucas at sandaling tumingin kay Nela bago magalang na yumuko ng bahagya. Good evening, ma'am. Nagulat si Nela pero ngumiti pa rin. Good evening. Kayo po ba ang amo ni Shera? Yes. Sagot ni Lucas. Lucas Laviste. Halos mapapikit si Shera sa hiya. Ma, siya po si Sir Lucas. Ay, mahinang sabi ni Nela. Pasensya na po kung nakaabala ang anak ko sa trabaho. Bago pa makasagot si Shera, nauna na si Lucas. She didn't. Napatingin si Shera sa binata. She had an emergency. Dagdag ni Lucas. That's understandable. Hindi alam ni Shera kung bakit parang gusto niyang umiyak sa simpleng sinabi nito. Lumapit si Lucas sa kanya at ibinaba ang boses. Where's the bill? Napakurap si Shera. Po? The hospital bill. Where is it? Agad na umiling si Shera. Hindi po. Ako na pong bahala roon. Hindi ko tinatanong kung sinong bahala. Tinatanong ko kung nasaan. Sir Lucas, hindi niyo po kailangan. Shera. Natigilan si Shera sa paraan ng pagkakasabi ni Lucas sa pangalan niya. Hindi malamig. Hindi rin galit. Seryoso lang. Where is it? Napatingin si Shera sa resibong nakapatong sa maliit na mesa. Bago pa niya iyon maitago, kinuha na iyon ni Lucas at mabilis na binasa. Sir, tumalikod si Lucas at tinawag ang assistant na kakapasok lang sa likod niya. Evan, settle this. Yes, sir. Nanlaki ang mga mata ni Shera. Sandali lang po. Hindi niyo po pwedeng bayaran yan. Napalingon si Lucas sa kanya. Why not? Dahil utang na loob yan. Nagtaas ng kilay si Lucas. Isipin mong tulong to. Hindi lahat ng gustong tumulong ay naghihintay ng kapalit. Natigilan si Shera. Gusto pa niyang tumanggi. Pero nang lingunin niya ang ina na nagpapahinga sa kama at si June na halos hindi na makapagsalita sa pagod, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang tulong na ibinigay ni Lucas. Nang matapos ay sabay silang lumabas ng ospital. Mas malakas na ang ulan sa labas at malamig ang hanging sumalubong sa kanila pagdating sa entrance. Salamat po, Sir Lucas. Putol ni Lucas. Lucas ang itawag mo sa akin kapag nasa labas tayo ng trabaho. Po, bahagyang kumunot ang noo ni Lucas. Hindi naman siguro mahirap intindihin yun. Hindi po sa mahirap intindihin. Mabilis niyang sagot. Mahirap lang gawin. Why? Kasi amo ko kayo. Outside work. Ulit niya. Lucas. Napakagat labi si Shera. Sinubukan niyang sabihin, pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Natigilan siya at agad na umiwas ng tingin. Sir na lang po muna. You're impossible. Kayo rin po. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lucas. Excuse me? Ngunit bago pa makasagot si Shera, huminto na sa harap nila ang kotse. Bumaba ang driver at magalang na iniabot ang susi kay Lucas. Sir, ani ng driver. Kinuha iyon ni Lucas at maikling tumango. You may go ahead. Napatingin si Shera kay Lucas. Bakit po ibinigay sa inyong susi? Because I'll drive. Kayo po? Hindi niya napigilang itanong. Pero may driver naman kayo. Yes, and now I'm driving. Napakurap siya. May mood pala kayo mag-drive. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lucas. Do you always question everything? Kapag kakaiba po, oo. Akmang sasagot pa sana si Lucas nang biglang lumukas ang buhos ng ulan. Napatingin si Shera sa daan papunta sa kotse at napahawak sa bag niya. Pwede po ako. Hindi niya naituloy ang sasabihin nang biglang may pumatong na itim na coat sa ulo niya. Natigilan siya nang maramdaman ang init ng damit ni Lucas na tinanggal nito mula sa sariling katawan. Napatingala si Shera sa binata.
Hawak ni Lucas ang kabilang dulo ng coat habang nakayuko ng bahagya upang mas matakpan siya sa ulan. Tara na, sabi nito. Mababa ngunit malinaw ang boses. Umuwi na tayo. Ilang segundo siyang napatitig lang kay Lucas. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong kumirot at uminit sa dibdib niya nang marinig ang sinabi nito. Umuwi na tayo. Parang napakasimple lang, pero ang lambot pakinggan. Para bang hindi siya basta maid na sinundo nito sa ospital. Para bang may puwang siya sa mundong inuuwian nito. Sir, mahina niyang sabi. Lucas. Agad nitong pagwawasto. Napakurap si Shera. Ha? Lucas ang itawag mo sa akin kapag wala tayo sa trabaho. Nasa labas lang tayo ng ospital. Sagot ni Shera, halatang kinakabahan. Parang trabaho pa rin po to. Hindi ka nagtatrabaho ngayon. Pero amo ko pa rin po kayo. Lucas. Ulit nito, mas mariin ngunit hindi galit. Napakagatlabi siya. Ang kulit niyo rin pala. I heard that, Shera. Sinadya ko pong marinig niyo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lucas, pero hindi niya binawi ang coat sa ibabaw ni Shera. Sa halip, mas inilapit pa niya ito ng kaunti para hindi tamaan ng ulan ang balikat ng dalaga. Stay close. Sabi niya. Po? So you won't get wet. Mabilis si Shera na tumango. Akala ko kung ano na. Napatingin si Lucas sa kanya. What did you think? Wala po. Your face says otherwise. Mukha ko lang po to. Huwag niyo pong husgahan. Your face is turning red. Malamig lang po. People don't blush because they're cold. Baka ako po, oo. Unique kasi ako. Saglit na natahimik si Lucas. Pagkatapos, halos hindi halata, gumalaw ang sulok ng labi nito. Nakita yun ni Shera. Ngumiti kayo. No, I didn't. Opo, ngumiti kayo. You're imagining things. Hindi po, kita ako. Maliit lang, pero ngumiti kayo. Shera. Napatahimik si Shera, pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Habang magkasabay silang naglalakad sa ilalim ng coat, halos magkadikit ang balikat nila. Ramdam ni Shera ang init ni Lucas sa tabi niya. At mas lalo siyang naiilang nang hawakan nito ng marahan ang braso niya para alalayan sa madulas na daan. Careful, sabi ni Lucas. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Kaya ko naman po. I know. Bakit niyo pa ako inaalalayan? Because I want to. Sagot ni Lucas. Seryoso ang boses. Hindi niyo ba pwedeng mag-alala? Bawal na ba yun kahit pag-aalala lang? Agad umiwas ng tingin si Shera at inayos ang sarili sa loob ng sasakyan. Pakiramdam niya, biglang uminit ang pisngi niya kahit basang-basa pa rin ang paligid dahil sa ulan. Pwede naman po, pero alangan niyang sabi. Bot? Tanong ni Lucas habang pinaandar ang kotse. Pero hindi po ako sanay. Saglit siyang nilingon ni Lucas. Sa alin? Sa may nag-aalala. Mahina niyang sagot. Lalo na kung kayo. Bakit lalo na kung ako? Dahan-dahang humarap si Shera kay Lucas. Halatang nag-aalangan kung sasabihin ba ang nasa isip. Kasi po, kayo si Lucas Laviste. That doesn't answer my question. Ang ibig ko pong sabihin, sanay akong makita kayong masungit. Sanay akong pinapagalitan niyo ako. Sanay akong parang lagi niyo kong huhulihin na may ginagawang mali. Napayuko siya at hinigpitan ng yakap sa coat nito. Kaya kapag bigla kayong nag-aalala, hindi ko alam kung paano kikilos. Hindi agad nakapagsalita si Lucas. Nakatingin lang siya sa daan habang mabagal na umaandar ang sasakyan dahil sa lakas ng ulan. Then don't think it too much. Sabi niya kalaunan. Just let me. Hayaan mo lang akong mag-alala. Hindi na umimik si Shera. Nang makarating sila sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Manang Celia na halatang nag-aalala. Buong gabi siyang nakahiga sa kama. Hindi dinadalaw ng antok. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Lucas. Lalo na ang tono ng boses nito,
Mahinahon, sigurado, at tila ba sanay na sanay siyang alalahanin. Huwag kang umasa, Shera. Bulong niya sa sarili. Mabait lang siya ngayong gabi. Baka naaawa lang siya. Baka bukas, masungit na naman yun. Tumagilid siya at tinitigan ang coat ni Lucas. Isa kang maid. Paalala niya sa sarili. Siya ang amo mo. Bilyonaryo siya. Marami siyang pwedeng piliin. Huwag kang kikiligin sa simpleng pag-aalala. Ilang segundo si Shera na natahimik. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinila ang coat, palapit at itinakip iyon sa dibdib niya. Pero bakit ang hirap hindi kiligin? Mahina niyang bulong. Napatakip siya ng mukha gamit ang unan. Ayoko na. Delikado to. Ngunit kahit ilang beses niyang piliting tigilan ang sarili, hindi pa rin nawala ang ngiti sa labi niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakatayo si Lucas sa harap ng bintana ng kaniyang kwarto. Pinagmamasdan niya ang patuloy na pagbagsak ng ulan sa labas habang hawak ang phone niya. Sir, boses ni Evan mula sa kabilang linya. Nasettle na po ang hospital payment. I also asked the hospital to contact me directly if may kailangan pang test ang mother ni Miss Gregorio. Good. Sagot ni Lucas. Do you want me to inform Miss Gregorio? No. Natigilan si Evan. Sir? She doesn't need to worry about it tonight. Saglit na natahimik si Evan bago sumagot. Understood, sir. Ibababa na sana ni Lucas ang tawag nang magsalita ulit si Evan. Sir, may I ask something? What? Are you sure this is still about being concerned for an employee? Hindi agad sumagot si Lucas. Nanatili siyang nakatingin sa ulan sa labas. Sa isip niya, bumalik ang mukha ni Shera sa loob ng kotse. Ang pamumula ng pisngi nito, ang pilit nitong tapang, at ang paraan ng pagkakasabi nito sa pangalan niya. Good night, Evan. Malamig niyang sabi. Mahinang natawa si Evan sa kabilang linya. Understood, sir. Good night. Ibinaba ni Lucas ang tawag at napabuntong hininga. Dapat mainos siya. Dapat ipaalala niya sa sarili niya na si Shera ay isa lamang maid sa bahay niya. Isa lamang babaeng halos 2 buwan pa lang niyang kilala. Pero bakit parang napakadali nitong pumasok sa isip niya? In love na ba ako? Ani niya sa sarili at nilagok ang alak. Kinabukasan naman, maagang nagtungo si Shera sa kusina para kunin ang almusal ni Lucas. Ngunit natigilan siya nang makita ang tray. 2 pong breakfast? Nagtatakang tanong niya. Tinignan din iyon ni Manang Celia at nagkibit balikat. Ewan, baka may bisita siyang hinihintay. Napatingin si Shera sa 2 plato, 2 tasa ng kape at 2 set ng kubyertos. Bisita? Ulit niya. Oo, ang alam ko may maaga siyang bisita ngayon na mukhang espesyal. Sambit ni Manang Celia. Talaga po? Hay, ang mabuti pa, idala mo na yun sa taas. Baka gising na yun at nagugutom na. Napabuntong hininga si Shera at dinala ang tray palabas ng kusina. Habang umaakyat siya sa hagdan, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya na wala siyang pakialam kung sino ang bisita ni Lucas. Trabaho lang, Shera. Bulong niya sa sarili. Ihahatid mong pagkain, aalis ka, tapos hindi ka magtatanong, hindi ka magsiselos, hindi ka affected. Huminto siya sa harap ng study room at kumatok. Come in. Boses ni Lucas mula sa loob. Huminga muna si Shera ng malalim bago pumasok. Nadatnan niya si Lucas na nakaupo sa sofa malapit sa malaking bintana. Nakasuot ito ng simpleng white long sleeve at dark pants. Hawak ang isang folder. Wala itong kasamang iba. Napatingin si Shera sa paligid. May hinahanap ka? Tanong ni Lucas. Hindi inaalis ang tingin kay Shera. Agad si Shera na napatuwid. Wala po. You looked around. Sinisigurado ko lang po kung saan ko ilalagay ang tray. Dito. Turo ni Lucas sa table. Opo. Lumapit si Shera at inilapag ang tray sa coffee table. Pilit niyang hindi tinitignan ang 2 plato, pero parang yun talaga ang gustong ipansin ng mga mata niya. Breakfast niyo po, sabi niya. Sit. Po. Sit.
Si Lucas na isinarado na ng tuluyan ng folder na hawak. Napatingin si Shera sa bakanting upuan sa tapat nito. Pagkatapos ay muli sa 2 plato. Ako po. May iba ka bang kasama? Wala po, pero napalunok siya. Akala ko po may bisita kayo. There is. Dahan-dahang kumunot ang noo niya. Nasaan po? Nakatayo sa harap ko. Ilang segundo bago iyon pumasok sa isip ni Shera. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata niya. Ako po? Yes. Hindi po ako bisita. Maid niyo po ako. Today, you're having breakfast with me. Hindi po yata tama yon. Why not? Kasi napatingin si Shera sa pinto, saka muling bumalik ang tingin kay Lucas. Kasi baka may makakita. So? Kalmadong tanong ni Lucas. Ano naman kung meron? Baka ibang isipin nila. Mahinang sagot ni Shera, saka umiwas ng tingin. Hindi agad nagsalita si Lucas. Pinagmasdan niya lang ang dalaga, ang paraan ng pagkapit nito sa gilid ng apron, ang pag-iwas ng mga mata nito, at ang pilit na pagpapanatili ng distansya kahit malinaw na kinakabahan na ito. Ano bang iniisip mong iisipin nila? Tanong niya. Mas lalo si Shera na nailang. Alam niyo na po yun. No, I don't. Lucas, say it. Napabuntong hininga si Shera, saka mahina siyang nagsalita. Na baka may kakaiba. Na baka may ginagawa kong hindi dapat. Na baka sinasamantala ko yung kabaitan niyo. And are you? Hindi. Tanggi ni Shera. Then why are you worried? Kasi hindi naman po laging totoong pinaniniwalaan ng mga tao. Sagot niya, mas seryoso na ngayon. Minsan kahit wala kang ginagawang masama, kapag mali ang tingin nila sa'yo, ikaw pa rin ang talo. Saglit na natahimik si Lucas. Hindi niya agad nasagot yun dahil alam niyang tama siya. Sa mundong ginagalawan niya, madalas, sapat na ang isang maling tingin, isang maling chismis, para durugin ng isang taong walang kapangyarihang ipagtanggol ang sarili. Shera, mas mababa ang boses niya ngayon. Look at me. Dahan-dahan si Shera na tumingin sa binata. I asked you to have breakfast with me. Seryosong sabi ni Lucas. Hindi ikaw ang lumapit. Hindi ikaw ang nagpumilit. Ako ang may gusto nito. Pero napatingin si Shera sa pinto, halatang kinakabahan. Baka isipin ng iba na may namamagitan sa atin. Putol ni Lucas. Biglang namula ang pisngi ni Shera. Hindi ko po sinabing ganun. But that's what you meant. Hindi siya agad nakasagot. Lumapit ng bahagya si Lucas. Sapat lang para maramdaman niyang hindi ito basta nakikipaglaro. Seryoso ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hanggang saan ko pa ba kailangan ilugar ang sarili ko para iyon ngang isipin ng iba? Po, hindi umiwas si Lucas ng tingin at muling nagsalita. Paano kung ayoko nang itago na gusto kitang makasabay kumain? Paano kung ayoko nang magpanggap na empleyado lang ang tingin ko sa'yo? Parang biglang naubusan ng hangin si Shera. Napahawak siya sa gilid ng upuan. Hindi alam kung uupo ba, aalis o magagalit para lang matakpan ng kaba. Lucas, mahina niyang sabi. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Why? Kasi hindi po biro yan. Hindi po magandang biro yan. I'm not joking. Huminga si Shera ng malalim at pilit na inayos ang sarili. Kayo ang amo ko. Ako ang maid niyo. Kahit anong sabihin niyo, yun ang makikita ng mga tao. I know. Kung alam niyo, bakit parang ang dali lang sa inyo? It's not easy. Sagot ni Lucas. But I'm tired of pretending that I don't care. Hindi po kayo dapat nag-aalala sa akin ng sobra. Who decides what's too much? Ako po. You? Opo. Kasi ako po ang posibleng masaktan. Doon natahimik si Lucas. Napatingin siya kay Shera at sa unang pagkakataon, hindi lang taba ang nakita niya sa mga mata nito. May takot, may pag-iingat, may pilit na pagpipigil sa damdaming ayaw nitong hayaan. Mas lumambot ang boses niya. Then tell me where to stop. Ano? Mapait na tanong ni Shera. If this makes you uncomfortable, tell me. Kung ayaw mong kumain dito, I won't force you. Kung ayaw mong marinig ang ganito mga bagay mula sa akin, I'll stop. Sandali si Lucas sa tumigil. Pero wag mong sasabihin na dapat hindi ako mag-alala.
dahil hindi ko na yata kayang sundin yon. Hindi agad nakakibo si Shera. Parang may kung anong pumara sa lalamunan niya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na delikado ang mga salitang yon, na hindi niya alam kung paano haharapin ang isang Lucas Laviste na ganito kabait, ganito kalambing, at ganito kaseryoso. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng study room. Lucas, sabay silang napalingon. Nakatayo sa bungad ang isang magandang dalaga. Maayos ang bagsak ng buhok nito. Elegante ang suot, at sa unang tingin pa lang, halatang sanay ito sa mundong ginagalawan ni Lucas. May dala itong designer bag at may kumpiyansang hindi kailangan ipilit. Si Cassandra Salome. Biglang natahimik si Shera. Sa isang iglap, para bang naalala niya kung saan siya dapat lumugar. Kung sino siya at kung sino ang babaeng kaharap niya ngayon. Kapantay ito ni Lucas. Mayaman, maganda, kilala, bagay sa kanya. I met Tita Venice at the Milan show this weekend. Nakangiting sabi ni Cassandra habang papasok sa silid. She was the one who invited me here. Nais niya raw akong kamustahin dahil naging busy siya nitong nakaraan. Agad namang tumayo si Shera. Excuse me po, mahina niyang sabi. Pilit na kalmado ang boses. Aalis na po ako. Napalingon si Lucas sa kanya. Shera. Ngunit umiwas siya ng tingin. May bisita po kayo. Stay. Natigilan si Shera. Maging si Cassandra ay sandaling napatigil. Napunta ang tingin nito kay Shera. Pagkatapos ay sa dalawang plato sa mesa. Oh, sabi ni Cassandra, may bahagyang ngiti sa labi. I didn't know you had company. Hindi alam ni Shera kung bakit parang may tumusok sa paraan ng pagkakasabi nito ng company. Hindi naman ito bastos, pero may bigat yon. Maid po ako dito, agad na sabi ni Shera. Yumuko ng bahagya. Dinala ko lang pong breakfast sa Sir Lucas. Lucas. Wariing pagwawasto ni Lucas. Hindi inaalis ang tingin kay Shera. Mas lalong nailang si Shera. Sir Lucas. Ulit niya. Sinadyang ibalik ang distansya. Excuse me po. Doon naiwan si Lucas at si Cassandra. Ilang segundo pang nakatingin si Lucas sa pintong dinaanan ni Shera. Pagkatapos ay malamig siyang humarap kay Cassandra. Umalis ka na. Sabi niya, akmang susunod kay Shera. Bakit? Nakausap ko si Tita Venice. Siyang nagsabing, I don't care. Putol ni Lucas. Nanigas ang mukha ni Cassandra. Sa pagbabanggit sa kaniyang ina, muling bumalik sa isip ni Lucas ang dahilan kung bakit mula noon ay naging masikip sa kanyang mundo. Ang ina niyang si Venice Laviste ay isang kilalang aktres sa ibang bansa. Palaging nasa harap ng kamera. Palaging sinusundan ng intriga. Palaging ginagamit ng mga tao para makalapit sa pangalan nilang pamilya. Ilang beses ko bang kailangan tanggihan ang kasal na yon? Napasinghap ng mahina si Cassandra, pero agad ding inayos ang sarili. Sanay ito sa mga formal na usapan. Sa mga ngiting may tinatagong intensyon at sa mga negosasyong hindi direktang sinasabi. Pero kay Lucas, walang paligoy-ligoy. Lucas, hindi mo kailangan maging ganun kalupit. Sabi niya. It's not like I forced myself here. You came to my house unannounced. Tita Venice invited me. This is not my mother's house. Nanahimik si Cassandra. Sa kadahan-dahang tumingin sa mesa kung saan naroon pa rin ang dalawang plato ng breakfast. And you let your maid sit here like she belongs. Doon tuluyang tumalim ang tingin ni Lucas. Careful. What? Isang mahina at hindi makapaniwalang tawa ang pinakawala ni Cassandra. I'm only stating what I saw. She's your maid, Lucas. Her name is Shera. I know her name. Then use it. Nawala ang ngiti sa labi ni Cassandra. You're defending her too much. I'm defending her because you're disrespecting her. Disrespecting? Ulit ni Cassandra. Lucas, look at yourself. You're acting like I insulted someone important. She is important. Mahalaga siya at mahal ko siya. Samantala,
Pinunasan ni Shera ang kaniyang luha nang marinig niya ang usapan sa may pinto. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumakbo siya palabas ng silid, pababa ng hagdan, hanggang sa hindi niya namalayang nakalabas na pala siya ng mansyon. Naglakad siya sa isang lugar na hindi pamilyar, ngunit kakaibang nakapagpagaan sa dibdib niya. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at sa bawat hakbang, para bang unti-unting nababawasan ang bigat na dala niya. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, bigla siyang nahila pabalik. Napasinghap si Shera nang bumagsak siya sa dibdib ni Lucas, na kanina pa pala tahimik na nakasunod sa kanya. Alam kong narinig mo yon. Hindi agad nakasagot si Shera. Nakatukod ang mga kamay niya sa dibdib ni Lucas, ngunit hindi niya magawang itulak ito palayo. Ramdam niya ang mabilis nitong paghinga, ang init nito, at ang sariling puso niyang parang gustong kumawala. Oo, mahinang sabi ni Shera. Pilit na pinapatatag ang boses na kanina pa nadudurog. Pero iisipin kong hindi ko narinig yon. Mas lalong humigpit ang tingin ni Lucas sa dalaga, hindi galit, hindi nanunumbat, para itong nasasaktan sa ideyang kailangan niyang itago ang sinabi nito. Mahal kita. Sabi niya, buong buo, ngunit may pakiusap sa boses. Mahal na mahal. Doon tuluyang pumatak ang luha ni Shera. Mabilis siyang umiwas ng tingin, pero hindi niya napigilan ang pagyanig ng balikat niya. Sinubukan niyang punasan ng luha, ngunit bago pa niya magawa yon, marahang hinawakan ni Lucas ang kamay niya. Shera. Huwag, putol niya, nanginginig ang boses. Huwag mo munang ulitin. Natigilan si Lucas. Why? Kasi kapag inulit mo pa, mahina niyang sabi, baka tuluyan na akong maniwala. Hindi agad nakasagot si Lucas. Tinitigan niya lang si Shera, ang babaeng palaging handang makipaglaban. Pero ngayon, nakatayo sa harap niya na parang takot na takot sa sariling nararamdaman. Then believe me. Sabi niya, Kahit dahan-dahan lang. napailing si Shera habang umiiyak. Hindi mo naiintindihan. Then help me understand. Napatingin si Shera kay Lucas, puno ng luha ang mga mata. Lucas, hindi to basta tungkol sa nararamdaman natin. Ikaw si Lucas Laveste. Ako si Shera Gregorio. Maid ako sa bahay mo. Isang salita lang ng ibang tao, kaya na nilang gawing masama ang tingin sa akin. Hindi ko hahayaan yan. Hindi mo kontrolado ang lahat. I know. Bakit parang ang dali mong sabihin na mahal mo ko? Tanong niya, halos masaktan sa sariling boses. Bakit parang hindi ka natatakot? Hindi naman nakakatakot ang magsabi ng katotohanan, Shera. Ang nakakatakot, Patuloy niya, ay ang itago ko to hanggang masaktan ka lalo. Ang magpanggap ako na wala lang sa akin kapag umiiyak ka. Ang sabihin kong concern lang to, kahit alam kong matagal nang lumampas doon. mas lalong tumulo ang luha ni Shera. Mabilis niya iyong pinunasan, pero sumunod pa rin ang isa. Lucas, Yes, hindi mo alam kung gaano kabigat yan para sa akin. I know it's heavy. Hindi. Napailing siya. Hindi mo alam. Kasi ikaw, kapag sinabi mong mahal mo ako, parang kaya mong panindigan lahat. Pero ako yung titignan. Ako yung pagtatawanan. Ako yung sasabihang ambisyosa. Tumigas ang panga ni Lucas. Whoever says that will answer to me. Hindi yun ang point. Sagot niya. Nanginginig ang boses. Ayokong ipagtanggol mo lang ako dahil mahal mo ako. Ayokong araw-araw kailangan mong patunayan sa iba na hindi ako mababa. You're not. Alam ko. Mariin niyang sabi kahit umiiyak. Alam kong hindi ako mababa. Pero ang mundo niyo, Lucas, hindi ganoon tumingin sa tulad ko. Saglit siyang natahimik. Hindi dahil wala siyang maisagot, kundi dahil tama ito. Sanay siya sa mundong may pangalan. Pera, posisyon at koneksyon. Sanay siyang isang salita niya lang. Tumatahimik ang lahat. Pero si Shera, buong buhay nitong kailangan patunayan ng sarili kahit wala naman itong kasalanan. Kaya mas mahinahon siyang nagsalita. Then I won't ask you to step into my world alone. Napatingin siya dito. I'll step out if I have to.
Dagdag ni Lucas. Kung kailangan kong lumapit sa mundo mo para hindi ka matakot, I will. Hindi ganun kadali yun. I didn't say it would be. Lucas, I'm not asking you to believe everything now. Sabi ni Lucas. Hindi ko rin hinihingi na sabihin mo agad kung anong nararamdaman mo. Ang hinihingi ko lang, huwag mong burahin ang narinig mo na parang wala lang. Bahagyang kumala si Shera mula sa pagkakayakap. Nang iangat niya ang tingin. Nagtama ang mga mata nila ni Lucas. Namumula pa rin ang mga mata niya dahil sa luha. Pero sa pagkakataong yun, hindi na siya umiwas. Paano ko naman yun mabubura agad? Mahina niyang sabi. Kung sinabi mo nang mahal mo ako, hindi agad nakasagot si Lucas. Sa simpleng tanong na yon, parang siya naman ang nawala ng salita. Tinitigan niya si Shera. Ang babaeng kanina lang ay tumatakbo palayo sa kanya. Pero ngayon, nasa harap niya. Umiiyak, nanginginig, ngunit hindi na umaatras. Then don't erase it. Mahinang sagot niya. Keep it. Napakurap si Shera. Keep it? Yes. Parang gamit lang. Kung mas madali sa'yo isipin na ganun, then yes. Bahagyang lumambot ang mukha ni Lucas. Itago mo muna. Huwag mong piliting sagutin. Huwag mong piliting intindihin lahat ngayon. Napayuko si Shera, pero may maliit na ngiting sumilip sa labi niya. Napansin yun ni Lucas, kaya marahan niyang iniangat ang mukha nito gamit ang kaniyang kamay. Look at me. Mahina niyang sabi. Napakurap si Shera nang magtama ang kanilang mga mata. Lucas, halos pabulong niyang tawag. Yes, huwag kang ganyan tumingin. Bahagyang kumunot ang noo ni Lucas. Paano? Napakagat labi si Shera at umiwas ng tingin. Pero hindi rin nagtagal ay napilitan siyang tumingin muli dito. Parang nahihiya niyang sabi. Parang masyado kang sigurado. Lumambot ang ekspresyon ni Lucas. Ganito talaga ako tumingin kapag tinitignan ko ang taong mahal ko. Doon ay natigilan si Shera. Sa paligid nila ay tahimik ang hardin. Sa harap nila, lampas sa mga puno. Tanaw ang malalayong bundok na bahagyang sinasalo ng malamlam na liwanag ng umaga. Ngunit sa sandaling yon, wala ni isa sa mga tanawing yon ang kayang higitan ang bigat ng tingin ni Lucas. Bahagyang lumapit muli ang lalaki. Shera. Mahina niyang tawag. Can I kiss you? Parang biglang tumigil ang mundo. Napasinghap si Shera at mas lalong uminit ang pisngi niya. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Ang init ng kamay ni Lucas na hawak pa rin ang kamay niya at ang kaba na unti-unting natutunaw sa lambot ng sandaling yun. Dahan-dahan siyang tumango. Oo naman. At doon, marahan siyang nilapitan ni Lucas. Hindi iyon biglaan, hindi rin mapusok. Maingat ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Tila binibigyan siya ng pagkakataong umatras kung gugustuhin niya. Ngunit hindi umatras si Shera. Sa halip, pumikit siya at hinayaang manatili ang munting distansyang matagal na nilang pilit iniingatan. Sa harap ng mga puno, ng malamig na hangin at ng tahimik na umaga. Isang halik ang marahan nilang pinagsaluhan. Una, maingat at puno ng damdaming pareho nilang matagal na itinago. Mahal rin kita, Lucas. Sambit ni Shera at doon niyakap ang binata ng tuluyan. Mas mahal na mahal kita. Bulong naman ni Lucas at gumanti ng yakap. Sa ilalim ng tahimik na umaga, mahigpit silang nagyakapan. Hindi bilang dalawang taong walang pagsubok na haharapin, kundi bilang dalawang pusong piniling manatili sa isa't isa. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.